Pinagtibay ng dating jail warden ng Davao Prison and Penal Farm at ngayon Bureau of Corrections Senior Superintendent Gerardo Padilla ang salaysay ng isang person deprived of liberty na si Leopoldo Tan, isa sa dalawang pumaslang sa tatlong Chinese drug lords sa Piitan noong August 2016. Anya, nakausap umano niya ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa telepono at binati pa umano siya nito. Dito po sa aking affidavit, babasahin ko po. Pinapatutuhanan ko ang sinabi ni Tata na nung papunta kami sa investigation section ay tumunog ang cellphone ko at ito ay sinagot ko. Ang tumawag sa akin ay ayon sa boses ay dating President Rodrigo Roa Duterte at sinabing congrats Superintendent Padilla. Job well done, pero grabe yung ginawang dinuguan. Sa mga unang pagdinig ng Quadcom at sinumpaang salaysay ni Padilla, hindi niya nabanggit ang pangalan ng dating Pangulo. Dagdag pa niya, nakausap niya ang nooy police officer na si Royina Garma gamit ang telepono ng isang PDL na si Jimmy Fortaleza at sinabihan siyang huwag makialam sa kill order laban sa tatlong Chinese inmates, bagay na mariing itinanggi ni Garma. Si Garma ay opisyal ng Criminal Investigation and Detection Group sa Davao noong mga panahong iyon at naging General Manager din ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa ilalim ng Administrasyong Duterte. He lied on the first hearing. The second hearing, because he was detained, might be he realized that sa kanya lahat ang siyang may kasalanan, he need a fall guy. And it's easy to just blend on the facts presented during the first hearing and easy to say he feared his life. Pinatawa naman ng contempt si Garma dahil sa umano'y pag-iwas na sumagot sa mga tanong ng Quadcom. Ipinag-utos din ang pananatili nito sa House Detention Facility. Naniniwala ang mga kongresista, malapit si Garma kay dating Pangulong Duterte dahilan ng appointments nito noong police officer pa ito hanggang sa maging PCSO head. Emosyonal na umapela si Garma sa 4-house panel kaugnay ng contempt citation, subalit pinayuhan na lamang itong mag-apela o maghain ng petisyon sa korte. I wanted to answer the questions, Mr. Chair. I have a daughter waiting for me. I cannot leave her. Mr. Chair, she's waiting for me. She attempted 3 times, Mr. Chair. That is why I cannot leave her. No, I will answer all your questions, Mr. Chair. We sympathize with you, Colonel Rohina Garma, no? But of course, we have already decided, and the proper recourse is to apply for a motion for reconsideration. In relation to your daughter, yeah, we will be asking, the Sergeant at Arms to fetch, yung anak niya para to be with her. Para at least ay makita natin yung kalagayan ng kanyang anak. Makikipag-ugnayan na ang Quadcom sa NBI upang imbestigahan ang nangyaring pagpatay sa tatlong Chinese nationals sa Davao Prison noong August 2016. Samantala, muli namang pinatawa ng contempt si Attorney Harry Roque, dating presidential spokesperson ng Duterte administration, matapos na pumalyang isumite ang ipinasabina ng Quadcom na mga dokumento kaugnay ng kanyang korporasyon tulad ng tax returns, statements of assets, liabilities and net worth o SALNs at iba pang financial statements. Bahagi si Roque ng iniimbestigahan ng Quadcom sa umano'y operasyon ng illegal pogo na Lucky South 99 na ni-raid sa Porac, Pampanga. Muling ipinag-utos ng komite na i-detain si Roque sa House Detention Facility hanggang sa maisumite nito ang mga hinihinging dokumento o hanggang ma-dissolve ang 4-house panel. Nagdesisyon naman si Attorney Roque na hindi na dumalo sa pagdinig sa Kamara at maghahain ng petisyon sa Korte Suprema kaugnay ng mga pinaggagawa ng Quadcom. Ayon kay Roque, pinagsusumite siya ng Quadcom ng mga personal na dokumento na walang kaugnayan sa POGOs. Muli ring iginiit ni Attorney Roque na obvious naman na ang target ng investigasyon ng Quadcom ay ang mga Duterte. Malinaw naman sa tingin ko sa buong bayan na ang nangyayari dito sa Quadcom ay hindi investigasyon. Ito isang witch hunt. Ang iniimbestigahan dito, pogo.
Ano naman ang kinalaman ng mga personal records sa Pogo na yan? Inatasan na ng Quadcom ang committee secretary na makipag-ugnayan sa mga kinauukulang otoridad gaya ng Bureau of Immigration kaugnay ng posibleng pagbiyahe sa labas ng bansa ni Roque, bagay na pinalaga ng abogado. Panunupil po yan kasi sabi rin ng Korte Suprema doon sa kaso ng GMA, hanggang walang order sa hukuman, hindi ipinagbabawal ang karapatang magbiyahe. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.